Sa bayan ng San Juan, sa dulo ng Barangay Tinio, tahimik na binubuno ni Mando Bustamante ang bawat araw sa ilalim ng mainit na sikat ng araw o basang-basa ng ulan. Nasa edad na 35 si Mando. Hindi na ganoon kabata, pero malayo pa rin sa pagiging matanda. Maraming beses na niyang narinig mula sa mga kasamahan niya sa terminal na malas lang talaga ang kanyang buhay. Kahit anong sipag ang gawin niya, parang hindi pa rin bumubuti ang kanilang kalagayan. Simula pa lang ng araw, nakasanayan na ni Mando ang magising bago pa sumikat ang araw. Palaging maingat siyang bumangon mula sa manipis na kutsyon sa maliit nilang bahay. Ayaw niyang magising ang kanyang asawa, si Lina, na nakaratay at nangangailangan ng pahinga. 2 taon nang may sakit si Lina at kailangang sumailalim sa regular na dialysis. Ang kanilang 2 anak, sina Carlo at Maya, ay nag-aaral pa sa elementarya. Sila ang nagbibigay ng dahilan kay Mando para magsikap, kahit halos walang matira sa kita para sa kanyang sarili. Pa, masakit pa rin po ba yung likod ni Mama? Tanong ni Carlo minsan, habang sinusuot ni Mando ang kanyang lumang jacket. Opo, anak, pero sinisikap ng nanay nyo na hindi iyon ipakita sa atin. Kaya kayong 2, mag-aral kayong mabuti ha? Para pagdating ng araw, hindi nyo mararanasan yung hirap ng tatay nyo. Sagot ni Mando, sabay hila sa anak at ginulo ang buhok nito. Pagdating sa terminal sa boundary ng Barangay Tinio at Barangay Malaya, naroon na ang mga pamilyar na mukha ng kapwa tricycle driver. Pare, umaga pa lang, mukhang problemado ka na. Bati ni Tino, ang kanyang kaibigan at madalas nakausap habang naghihintay ng pasahero. Wala pre, ganito lang talaga. Ang mahal ng dialysis. Tapos konti pa rin ang pasahero. Sagot ni Mando habang nakatingin sa kalsada. Baka kasi masyado kang seryoso. Relax lang. Darating din ang magandang kapalaran. Sabat ni Tino, sabay tapik sa balikat ni Mando. Hindi na sumagot si Mando at sa halip ay ngumiti na lang ng bahagya. Minsan, kapag walang masyadong pasahero, pinakikinggan ni Mando ang kwento ni Tino tungkol sa dati nitong buhay bilang mekaniko. Malayo raw ang narating ni Tino noong kabataan niya, pero isang maling desisyon ang nagbago sa lahat. Pre, kaya nga lagi kong sinasabi, mas okay pa rin yung maayos ang konsensya. Kaysa naman magtagumpay ka nga, pero dami mo namang natapakan. Payo ni Tino habang inaabot ang termos ng kape. Tumango lang si Mando. Napaisip siya sa mga sinabi ng kaibigan. Kahit mahirap, tinatanggap ni Mando na bahagi ng kanyang buhay ang pagtitiis. Tuwing natatapos ang isang araw ng pamamasada, binibilang niya ang barya at iniisip kung saan ito pagkakasyahin. Eto pambayad sa dialysis ni Lina, eto naman para sa baon ni na Carlo at Maya. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang kaunting kita. Madalas nauubos ang kita bago pa niya mahawakan, kaya't mas lalo siyang nagpupursige. Alam niyang hindi siya maaaring sumuko dahil nakaasa sa kanya ang kanyang pamilya. May pagkakataon ding napapansin ni Mando ang mga batang naglalakad sa gilid ng kalsada. Marumi, walang tsinelas, at mukhang gutom. Pare, minsan nga gusto ko na lang silang isakay ng libre, lalo na yung mga nag-aaral. Pero, paano? Pati sarili ko di ko maasikaso. Kwento ni Mando kay Tino isang hapon. Basta pare, tandaan mo, kung kaya mong tumulong kahit maliit na bagay, gawin mo. Baka yung maliit na tulong mo, malaking bagay sa kanila. Sagot ni Tino. Natulala lang si Mando at napaisip ng malalim. Sa kabila ng lahat, simpleng pangarap lang ang nais ni Mando. Mabigyan ng maayos na edukasyon ang kanyang mga anak, gumaling si Lina, at makatulog ng mahimbing sa gabi na walang iniintinding utang. Para sa kanya, iyon na ang tunay na tagumpay. Hindi niya kailangan ng marangyang bahay o bagong tricycle. Ang hiling niya ay sapat na kita para hindi na kailangang mag-alala pa sa bawat sentimong nawawala. Sa bawat araw na lumilipas, natututo si Mando na magpasalamat kahit sa maliliit na bagay. "O pre, eto pa kape mo," alok ni Tino minsan. "Salamat pre. Alam mo, minsan akala ko wala na talagang pag-asa. Pero tuwing magkukwento ka, parang gumagaan yung pakiramdam ko."
Tugon ni Mando. Ganun talaga pare. Minsan, nasa paligid lang yung dahilan para magpatuloy ka. Hindi lang halata. Bagamat hindi palaging mabait ang buhay kay Mando, nakita niyang may mga taong handang magbigay ng payo, kaunting tulong, o simpleng mga salita na nagpapagaan ng kanyang damdamin. Sa mga oras na iyon, napapansin niyang hindi pala siya nag-iisa sa laban ng buhay. Maraming katulad niya, mga simpleng tao na nagsusumikap para sa kanilang mga pamilya. At sa gitna ng lahat, natutunan niyang ang pagiging mabuti ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa dami ng pagkakataong nakatulong ka sa kapwa kahit hindi ka hinihingan. Papalubog na ang araw nang sumakay si Mando sa kanyang tricycle. Masama ang panahon noong gabing iyon, malalakas ang ulan at parang walang balak huminto. Dahil walang masyadong pasahero, nagpasya siyang bumalik na lamang sa kanilang barangay para makapagpahinga. Ngunit habang binabaybay ang madilim na highway, napansin niya ang dalawang figura sa gilid ng kalsada. Sa unang tingin, inakala niyang mag-anak na naglalakad pa uwi. Pero nang makalapit siya, nakita niyang hindi sila basta naglalakad. Naroon ang isang babae, yakap-yakap ang isang batang babae na tila nanginginig sa ginaw. Hindi nag-atubili si Mando. Dahan-dahan niyang pinaandar ang tricycle palapit sa dalawa. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, naaninag niya ang mukha ng babae, manipis ang katawan, maputla, at halatang pagod. Ang bata naman, na tila mga 6 na taong gulang lang, ay nakayakap sa kanyang ina. Kapwa sila basang-basa ng ulan. Huminto si Mando at bumaba mula sa kanyang tricycle. Miss Ma'am, ayos lang po ba kayo? May kailangan po ba kayo ng tulong? Tanong ni Mando. Kahit inaasahan niyang baka tanggihan siya, hindi niya kayang basta na lang baliwalain ang sitwasyon ng mag-ina. Saglit na tumingin ang babae sa kanya, tila nag-aalangan. Pasensya na po, pero wala po kasi kaming masakyan. Kanina pa kami rito. Hindi ko na po alam kung paano pa makakauwi. Ang anak ko po, hindi na maganda ang pakiramdam. Mahina ngunit nanginginig na sagot ng babae. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Mando sa narinig niya. Alam niya kung gaano kahirap ang ganitong kalagayan. Walang ibang aasahan, walang ibang makakatulong. Tumango siya, kahit basang-basa na rin ng ulan. Ma'am, sige po, sakay na kayo. Ihahatid ko na lang kayo. Libre lang po. Nagkatinginan ang mag-ina at bahagyang napabuntong hininga ang babae. Salamat po, pero baka po nakakahiya. Ma'am, huwag po kayong mag-alala. Sa ganitong panahon, kailangan nating magtulungan. Sige na po, umakyat na po kayo sa tricycle. Mas mabuti nang makauwi na kayo kaysa maghintay pa ng wala sa kalsada. Muling alok ni Mando. Hindi na nagdalawang isip si Aling Lydia. Tinulungan niyang maingat na isakay ang anak niya, si Nina, sa likod ng tricycle at umakyat na rin siya kasunod nito. Saan po ba kayo uuwi, ma'am? Tanong ni Mando, habang sinisiguradong nasa ayos ang kanilang sakay. Sa barangay po, sa barangay Malaya. Doon lang po, sa may dulo ng kalsada. Sagot ni Lydia, habang patuloy na yakap ang kanyang anak. Halatang pagod na pagod siya, pero bakas sa mukha ang pasasalamat. Habang umaandar ang tricycle sa kalsadang maputik at puno ng ulan, narinig ni Mando ang mahinang boses ni Lydia. Maraming salamat po, kuya. Hindi ko po alam kung paano kami makakauwi kung hindi dahil sa inyo. Wala po yun, ma'am. Mahirap na nga ang buhay, tapos ganito pa ang panahon. Pero kaya natin to. Basta safe kayong makauwi. Sagot ni Mando. Tinuloy niya ang pagmamaneho, ngunit hindi niya maiwasang tumingin sa rearview mirror. Kita niya ang bata, si Nina, na nakapikit sa bisig ng kanyang ina. Siguro dahil na rin sa pagod at gutom, hindi ito makapagsalita. Pero ramdam ni Mando ang bigat ng sitwasyon nila. Bakit po kayo nasa labas kanina? May nasira po bang sasakyan o nasiraan po kayo ng bahay? Tanong niya, sa pag-asang mabawasan kahit paano ang lungkot sa kanilang biyahe. Napaalis po kami sa tinitirhan naming bahay kanina. Hindi ko po napaghandaan. Ang akala ko may 1 linggo pa kami. Pero bigla na lang dumating ang may-ari ng bahay. Sinabing kailangan na naming umalis ngayon din. Wala po kaming magawa.
Kaya lumabas na lang kami, nagbaka sakaling may mahanap na masisilungan. Paliwanag ni Lydia, halatang hirap siyang muling balikan ang nangyari. Nalungkot si Mando sa narinig. Alam niyang hindi madali ang mawalan ng tirahan, lalo na't may kasamang bata. Pasensya na po, pero huwag po kayong mag-alala. Kapag nakauwi na kayo, magpahinga kayo ng mabuti. Kung kailangan niyo po ng tulong, balikan niyo lang po ako rito sa terminal. May mga kasamahan din po akong handang tumulong. Alok niya. Salamat po talaga. Napakabuti niyo. Mahina ngunit taos pusong sabi ni Lydia. Makaraan ang ilang minuto, natatanaw na nila ang Barangay Malaya. Huminto si Mando sa harap ng maliit na kubo na itinuro ni Lydia. Binigyan niya sila ng kaunting payong para hindi na masyadong mabasa habang bumababa. Inalalayan niya si Lydia sa pagbaba at nakita niyang niyakap nito si Nina ng mahigpit. Bago sila tuluyang umalis, lumapit si Lydia kay Mando. Kuya, wala po akong sapat na pera para ibayad, pero salamat po ng marami. Hindi ko po makakalimutan ang ginawa niyo para sa amin, ani Lydia. Walang anuman po, ma'am. Ingat po kayo palagi, sagot ni Mando at ngumiti sa mag-ina bago muling pinaandar ang tricycle pabalik ng terminal. Sa kabila ng ulan at lamig, mainit sa puso niya ang kaunting saya na naidulot niya sa mag-ina sa gabing iyon. Sa mga araw na sumunod, tila mas dumami ang alalahanin ni Mando. Ang presyo ng gasolina ay muling tumaas at dahil dito, kinailangan niyang magdagdag ng konting singil sa kanyang pamasahe. Pero kahit ganoon, kakaunti pa rin ang pasahero. Marahil ay dahil maraming tao ang naglalakad na lang o naghahanap ng mas murang alternatibo. Kahit na mas maaga siyang umaalis ng bahay at mas huli nang umuuwi, madalas pa rin siyang kulang sa kita. Sa mga pagkakataong ito, hindi maiiwasang makaramdam siya ng pagkapagod, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Pare, magkakautang ka na rin sa sarili mo sa ginagawa mo. Biro ni Tino isang umaga habang nakaupo sila sa terminal. Hindi nakangiti si Mando sa narinig. Sanay siya sa pagbibiro ni Tino, pero sa puntong ito, tumama iyon sa masakit na katotohanan. Binibilang ni Mando ang ilang piraso ng baryang hawak niya. Sa isip niya, sapat lang ito pambili ng kalahating tangke ng gasolina na kung tutuusin ay ubos din bago matapos ang araw. Alam ko, Tino, pero anong magagawa ko? Hindi ko naman pwedeng iwanan ang pamilya ko. Kailangang may kita araw-araw, kahit na maliit, sagot niya. Tango lang ang isinagot ni Tino, sabay hit-hit sa sigarilyo. Alam niyang hindi siya makakahanap ng tamang salita para magpagaan ng loob ni Mando. Sa tuwing uuwi si Mando ng bahay, naroon pa rin ang kanyang asawa, si Lina, na tila lalo pang nanghihina. Kinakailangan niyang samahan ito sa regular na dialysis, isang proseso na hindi lamang mahirap sa katawan ni Lina, kundi pati sa bulsa ni Mando. Sa bawat pagdalo nila sa ospital, palaging tinatanong ni Mando kung may mas murang paraan o alternatibong gamutan. Pero paulit-ulit lang din ang sagot ng doktor. Kailangan po talaga ito ni Mrs. Kung hindi, maaaring lumala ang kondisyon niya. Pagkarinig nito, lagi na lang siyang tatahimik, pipilitin ang sarili ng ngumiti kay Lina at sasabihing, "Ayos lang yan, mahal. Kaya naman natin to." Pero sa tuwing babalik siya sa kanyang tricycle, dala-dala niya ang mabigat na pakiramdam. Alam niya na hindi pwedeng laging puro dasal lang. Kailangan niya ng mas maraming kita. Ang problema, may mga pasaherong tila hindi naiintindihan ang hirap ng trabaho niya. Minsan, may isang pasahero na nagalit pa sa kanya. "Hoy, bakit ganyan ang singil mo? Sobra yata," sigaw ng lalaki. "Sir, tumataas na po kasi yung presyo ng gasolina. Hindi ko naman po ginusto," paliwanag ni Mando. "Huwag kang mga tuwiran. Isa kang tricycle driver. Hindi ka dapat nagdedesisyon kung magkano ang singil. Hindi ka dapat gahaman." Balik ng pasahero. Sa kabila ng insulto, napabuntong hininga lang si Mando. Ayaw niyang makipagtalo, pero sa loob-loob niya, nasasaktan siya. Alam niyang ginagawa niya lang ang kaya niyang gawin para mairaos ang pamilya niya. Naaalala niya si Lina at ang dalawang anak niya.
Ang bawat pisong kinikita niya, diretso sa mga pangangailangan nila. Kaya kahit galit na ang pasahero, pilit niyang pinanatili ang malamig na ulo at sinabing, "Pasensya na po sir, huwag po kayong magalit. Susubukan ko pong hanapan ng paraan." Sa kabila ng lahat ng ito, may mga sandali namang nagpapagaan ng kanyang kalooban. Naalala niya ang mag-ina na sinakay niya noong isang gabi. Mula noong ihatid niya sila sa barangay Malaya, nararamdaman niya ang kakaibang saya tuwing maaalala iyon. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang simpleng pagtulong ay nagbigay ng kaunting liwanag sa kanyang araw. "Mando, ano ba ang gusto mo talagang mangyari sa buhay mo?" tanong ni Tino minsan. "Gusto ko lang pre, na mapabuti yung pamilya ko. Hindi ko naman pangarap yumaman. Gusto ko lang siguraduhin na hindi kami magugutom at makakapag-aral yung mga anak ko. Nakikita ko sa'yo pare, na mabait ka. Pero minsan, sobrang bait mo, naaabuso ka na ng ibang tao. Alalahanin mo rin yung sarili mo." Paalala ni Tino. "Oo, alam ko. Pero paano kung hindi ko tinulungan yung mag-ina? Baka sa ngayon, nandun pa rin sila sa kalsada, wala pa ring masakyan." Sagot ni Mando. "Pero paano naman kung ikaw ang nawalan?" Balik ni Tino. Hindi agad nakasagot si Mando. Alam niyang tama rin ang kaibigan niya. Pero para sa kanya, hindi siya pwedeng manigas sa takot na mawalan. Kailangang patuloy siyang tumulong, kahit na mahirap. Sa mga susunod na araw, bumalik siya sa kanyang karaniwang ruta, sinusubukang balansehin ang lahat. Sa bawat biyahe, iniisip niya ang 2 anak niya na naghihintay ng baon, ang asawa niyang may sakit na umaasa sa kanya, at ang sarili niyang kalagayan na tila hindi umaangat. Pero kahit ganoon, pinipilit niyang kumapit sa kanyang prinsipyo. Hindi niya kayang magbago ng landas dahil alam niyang ang pagiging mabuti ay hindi nasusukat sa kung anong kaya niyang ibigay, kundi sa kung paano siya patuloy na nagiging bukas palad sa kabila ng lahat. Pagkatapos ng makakabagbag damdaming gabing iyon, hindi maalis sa isipan ni Mando ang mag-ina. Naiisip niya kung paano kaya sila ngayon. Ang munting kubong binaba nila ay mukhang wala ng bubong, marahil dulot ng lakas ng ulan noong nakaraang linggo. Naiwan sa kanyang isipan ang pagyapos ni Aling Lydia sa kanyang anak habang pasimple niyang sinisilip sa rearview mirror ng tricycle. Kinaumagahan, hindi napigilan ni Mando na bumalik sa lugar na iyon. Nais niyang tiyaking maayos ang kalagayan ng mag-ina. Pagdating niya, nakita niyang abala si Aling Lydia sa pag-aayos ng ilang mga gamit habang si Nina naman ay tahimik na gumuguhit gamit ang munting lapis at ilang piraso ng papel na mukhang pinagpilian lang mula sa mga natirang gamit sa eskwelahan. Ang galing ni Nina sa pagguhit ay kapansin-pansin kahit na sa simpleng linya at anino lang. "Magandang umaga po, Aling Lydia," bati ni Mando. "Kuya Mando, ano pong ginagawa niyo rito?" Sagot ni Aling Lydia na halatang nagulat sa kanyang pagbisita. "Naalala ko lang po kayo. Kumusta po ang lagay niyo? Nakahanap po ba kayo ng makakain kagabi?" Tanong ni Mando, halatang may pag-aalala sa tono ng kanyang boses. Oo naman po. Pero... Hindi na ituloy ni Aling Lydia ang sasabihin, ngunit kitang-kita sa kanyang mukha ang lungkot. "Huwag po kayong mag-alala. Narito po ako para tumulong." Sabay ngiti ni Mando. "Meron po bang ibang makakain? Ano po ang plano niyo ngayon?" "Wala pa pong malinaw na plano. Iniwan po kami ng asawa ko at di na kami nakabalik sa dati naming bahay. Nasa probinsya po ang mga kamag-anak namin pero wala rin po silang sapat para sa amin." Paliwanag ni Aling Lydia. Habang kausap niya si Aling Lydia, hindi maiwasang mapansin ni Mando ang mga guhit ni Nina. Kahit bata pa, kitang-kita ang kanyang husay. May isang guhit ng bahay na may araw at ulap, at sa kabila naman ay mukha ng isang babae. Marahil ay si Aling Lydia. "Ang galing mo naman mag-drawing, Nina," sabi ni Mando sabay lapit sa bata. "Po? Salamat po." Mahina ngunit nahihiyang sagot ni Nina. "Ang husay mo. Marunong ka na agad sa ganyan kahit payak lang ang gamit. Alam mo, marami kang mararating sa talento mo.
Dagdag ni Mando, sabay tawa at pag-aabot ng simpleng candy mula sa bulsa. Bahagyang ngumiti si Nina at tinanggap ang candy, tila natuwa sa papuri ni Mando. Pasensya na po, talagang mahilig lang po siya sa pagguhit. Kapag binibigyan ko po siya ng kahit anong papel, ginuguhitan po agad niya. Paliwanag ni Aling Lydia habang pinupunasan ang mukha ng anak. Napansin ni Mando ang hirap ng mag-ina, kaya't nagdesisyon siyang hanapan sila ng mas maayos na masisilungan. Alam niyang may isang shelter sa kabilang barangay na maaaring tumulong sa kanila. Aling Lydia, kung okay lang po sa inyo, ihahatid ko po kayo sa isang shelter. Doon po, may pagkain at mas maayos na tutuluyan para kayong mag-ina. Hindi naman po kalayuan, alok ni Mando. Kuya, nakakahiya naman po. Baka istorbo pa po kami, sagot ni Aling Lydia, halatang nag-aalangan. Wala pong istorbo. Gusto ko lang pong siguraduhin na maayos ang lagay ninyo. May mga tao roon na pwedeng tumulong. Sige na po, sakay na po kayo ulit, sagot ni Mando, sabay ayos ng tricycle. Kahit may pag-aalinlangan pa rin si Aling Lydia, sumakay na rin siya kasama si Nina. Tinahak nila ang daan patungong shelter sa kabilang barangay. Pagdating doon, sinalubong sila ng mga volunteer. Kaagad na inasikaso ang mag-ina, binigyan ng pagkain, kumot, at kahit kaunting damit. Nakita ni Mando ang pagluwag ng mukha ni Aling Lydia. Maraming salamat po, Kuya Mando. Hindi ko po alam kung paano naming itutuloy ang araw na ito kung hindi dahil sa inyo, sabi ni Aling Lydia na halos maiyak na sa pasasalamat. Wala po iyon. Basta po alam kong ligtas kayo, ayos na rin po sa akin, sagot ni Mando. Dito na lang po muna kayo ha? At kung may kailangan pa kayo, sabihin nyo lang po. Muling ngumiti si Mando, kahit ramdam niya ang bigat ng sariling problema. Hindi siya agad umuwi ng gabing iyon. Nanatili siya ng kaunti sa shelter, sinigurado niyang nakakain muna ang mag-ina bago siya tuluyang umalis. Kahit papaano, nawala ang bigat ng pakiramdam niya nang makita niyang may mas maayos na kalagayan na sila. Kinabukasan, bumalik si Mando sa shelter, dala ang ilang mga lumang damit ng kanyang mga anak at isang plastik ng biskwit na nakuha niya mula sa maliit nilang tindahan. Naisip niyang kahit paano, makakadagdag iyon sa kanilang pagkain at pang-araw-araw na pangangailangan. Kuya Mando, bumalik po kayo! Bati ni Nina nang makita siyang papalapit. Oo naman, naisip ko kasi baka may kulang pa kayo. Heto, dagdag pagkain at konting damit, sabi ni Mando habang iniabot ang daladala. Maraming salamat po, ang bait-bait niyo talaga, sagot ni Nina, sabay yakap sa kanyang ina. Sa gabing iyon, pauwi na si Mando sa kanyang tricycle, tila mas magaan ang pakiramdam niya. Hindi niya inasahang babalik siya sa shelter o makikilala ang mag-ina. Pero sa kabila ng lahat ng nangyari, naging isang paalala sa kanya ang kwento ni na Aling Lydia at Nina, na kahit sa gitna ng kahirapan, laging may paraan para makatulong at magbigay pag-asa. Sa kabila ng kanyang mga sakripisyo at tahimik na pagtulong, hindi maiwasan ni Mando ang makaramdam ng lungkot at panghihinayang sa tuwing naiisip ang kanyang reputasyon sa terminal. Hindi siya palaging nabibigyan ng pasahero. Madalas ay nauubusan siya dahil sa mga mas mabilis o mas agresibong driver. Isa na rito si Cardo, na palaging nangunguna sa pag-una sa pila at pagkuha ng mga pasahero. Kilalang kilala si Cardo, hindi lamang sa pagiging mabilis magmaneho, kundi sa sobrang paniningil sa mga pasahero, lalo na kung wala silang ibang mapagpipilian. Isang umaga, habang tahimik na nag-aayos ng tricycle si Mando, narinig niya ang malakas na tawa ni Cardo sa dulo ng terminal. O mga pare, narinig niyo na ba? Si Mando daw, nagiging santo na. Puro libre, wala namang kita. Baka naman gustong mag-volunteer na lang sa simbahan. Malakas na sambit ni Cardo na sinabayan pa ng halakhak. Lumingon si Mando, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Ayaw niyang patulan ang biro ni Cardo, lalo na't alam niyang mas maraming problema pa siyang dapat asikasuhin. Subalit hindi rin niya mapigilang maramdaman ang bigat ng salita. Ganoon na ba ang tingin sa kanya ng mga kasamahan niya? Na parang wala siyang kwentang driver dahil minsan siyang nagbigay ng libreng sakay? Para bang mali ang tumulong? Ilang minuto pa ang lumipas,
Naramdaman ni Mando ang palapit na mga yabag ni Cardo. Huminto ito sa harap niya, nakangisi. "Oh, Mando, baka gusto mo na ring isakay ng libre yung mga vendor sa palengke. Para naman makilala ka nilang si Saint Mando, ang tricycle driver na walang kita." "Tama na, Cardo," sagot ni Mando ng malamig. Ayaw niyang makipag-away, pero ramdam niya ang tensyon na bumibigat sa paligid. Nagsimula nang magtipon ang iba pang mga driver sa paligid. Marahil ay naghihintay ng gulo o ng mas maanghang na sagot mula sa kanya. "Bakit, mali ba ako? Aba pare, kung gusto mong umangat, huwag ka masyadong mabait. Dito sa terminal, survival ang labanan. Huwag kang tatanga-tanga. Kung nagpalibre ka ng isa, lahat ng tao sa barangay akala libre na lahat ng biyahe mo." Dugtong ni Cardo, kasabay ng isa pang malakas na tawa. Hindi na nakapagpigil si Mando. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at hinarap si Cardo. "Cardo, ang ginawa ko, hindi para magpasikat o magpakasanto. Tumulong lang ako sa nangangailangan. Kung sa tingin mo, mali yun, problema mo na yun. Pero huwag mong isipin na lahat ng bagay ay tungkol sa kita." "Aba, lumalaban si Santo Mando. Siguro nga, dapat ikaw na ang leader ng mga walang kita dito." Patuloy na pang-uuyam ni Cardo. "Masyado kang mayabang, Cardo. Akala mo kasi dahil mas marami kang pasahero, mas magaling ka na. Pero hindi mo naiintindihan kung ano ang halaga ng konting malasakit. Kaya huwag mo akong daanin sa paninira." Tugon ni Mando. Kita sa boses niya ang lungkot at pagkadismaya. Napahinto ang iba pang driver. Tahimik silang nakikinig habang nagkakatensyon sa pagitan ng dalawa. Ang ilan ay pabulong na nagkokomento, ngunit karamihan ay naghihintay kung ano pa ang mangyayari. "Pare, huwag kang magmalinis. Ako, kinakayod ko ang kita ko. Eh ikaw, anong ginagawa mo? Nagpapalibre? Nagpapasan ng problema ng iba? Eh, paano yung pamilya mo? Paano yung asawa mo? Yung mga anak mo?" Ani Cardo na parang sinadyang sakta ng damdamin ni Mando. "O baka naman, gusto mo na rin umasa na lang sa awa ng iba?" Narinig ni Mando ang pangalan ng kanyang pamilya at parang biglang bumigat ang hangin. Napatigil siya at sandaling tumahimik. Ayaw niyang palakihin pa ang away, ngunit ramdam niya ang sakit ng sinabing iyon. Pinilit niyang pigilan ang bugso ng galit. Sa kabila ng lahat, pinili niyang lumayo at bumalik sa kanyang tricycle. "Mando, ano na? Tumakbo ka na? Hindi mo kayang lumaban? Akala ko pa naman, may paninindigan ka." Sigaw pa ni Cardo mula sa likod. Ngunit hindi na lumingon si Mando. Sa halip, pumasok siya sa kanyang tricycle at umupo ng tahimik. Nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya, ang mga pabulong na usapan sa paligid. Alam niyang hindi lahat ng tao sa terminal ay sumasang-ayon kay Cardo. May ilan pang ngang tumango sa kanya bilang pagsuporta. Pero kahit papaano, dama pa rin ni Mando ang lungkot at bigat. Iniisip niya kung bakit ganito ang nangyayari, na kahit ang simpleng pagtulong ay nagiging dahilan pa ng paninira. Sa mga araw na sumunod, mas pinili ni Mando ang manahimik. Hinayaan niyang si Cardo ang mag-ingay at magbida. Hindi siya sumagot sa mga pang-uuyam o paninira. Ngunit sa bawat pagkakataon na naaalaala niya ang gabing tinulungan niya ang mag-ina, doon siya nakakahanap ng lakas. Alam niyang ginawa niya ang tama. At sa huli, mas mahalaga sa kanya ang prinsipyo kaysa sa pansamantalang pagkapanalo sa isang argumento. Habang tumatagal, unti-unti rin niyang napapansin na may mga kasamahan na tila nagbago ang tingin sa kanya. May ilan na tahimik na lumalapit upang magtanong kung ano ang nangyari sa mag-ina o kung paano sila natulungan. Sa kabila ng ingay ni Cardo, may mga nakakaintindi sa kanyang panig. At iyon ang nagbibigay ng kaunting ginhawa sa puso ni Mando, kahit na hindi niya ipakita sa iba. Makaraan ng 3 araw mula nang ihatid ni Mando ang mag-ina sa shelter, bumalik siya sa dating rutina ng pamamasada. Pareho pa rin ang hamon, konti ang kita, mahal ang gasolina, at maikli ang panahon sa piling ng pamilya. Sa kabila ng mga problema, patuloy niyang iniisip ang mag-ina na tila iniwan ng panahon sa gilid ng kalsada. Palagi niyang naalala ang kanilang masiglang ngiti noong dinalhan niya sila ng kaunting damit at pagkain.
Hindi na niya muling nakita sina Aling Lydia at Nina, ngunit nananatili silang buhay sa kanyang isipan. Isang mainit na tanghali, habang siya'y nagpapahinga sa harap ng bahay, may narinig siyang mga yabag ng tao. Nang sumilip siya mula sa bintana, nagulat siya sa kanyang nakita. Sina Aling Lydia at Nina, ngunit hindi na sila mukhang api o mahina. Nakasuot sila ng maayos na damit, at mukhang malusog at maaliwalas ang kanilang hitsura. Sa likod nila, naroon ang isang itim na limousine na tila hindi pangkaraniwan sa kanyang lugar. Huminto ito sa tapat ng kanyang tahanan. Napalunok si Mando. Hindi niya alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Lumabas siya ng bahay, medyo naguguluhan ngunit may halong pananabik. Aling Lydia? Nina? Anong ginagawa niyo dito? Tanong niya, halatang hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngumiti si Aling Lydia at mukhang masaya ang kanyang anyo. Kuya Mando, nandito kami para magpasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin, sabi niya. Ang tono ng kanyang boses ay punong-puno ng taos-pusong pasasalamat. Ngunit bago pa makapagsalita si Mando, bumukas ang pinto ng limousine. Lumabas mula rito ang isang magarang lalaki, may katandaan na ngunit kitang-kita ang tikas. Naka-Amerikana siya at mukhang sanay sa ganitong uri ng karangyaan. Tumayo ito sa harapan ni Mando at tinignan siya ng maigi. Sa kabila ng sopistikadong itsura ng lalaki, may mababanaag na init at pagpapakumbaba sa kanyang mga mata. Kayo po si Mang Mando? Tanong ng lalaki, na tila inaasahang makikita na rin ang tricycle driver na tumulong sa kanyang kapatid. Tumango si Mando. Opo, ako nga po. Sino po sila? Tanong niya, litong-lito na sa mga nangyayari. Ang pangalan ko ay Don Eduardo, sabi ng lalaki. Kapatid ako ni Aling Lydia at si Nina ay pamangkin ko. Nagulat si Mando sa narinig. Nagkatinginan silang dalawa ni Aling Lydia na ngayon ay tumango lamang bilang kumpirmasyon. Talaga pong kapatid ninyo si Don Eduardo? Tanong ni Mando, na hindi makapaniwala na ang taong tila walang-wala noong una niyang makita ay kapamilya pala ng isang mayamang lalaki. Oo Mando, hindi ko ito nasabi noong una dahil nahihiya akong malaman mo ang tunay kong sitwasyon. Iniwan kami ng asawa ko at wala na akong makuhang tulong. Noon, nagdadalawang isip pa ako kung lalapit ako kay Kuya Eduardo dahil matagal na kaming hindi nagkikita, pero sa tulong mo, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Paliwanag ni Aling Lydia. Tumahimik si Mando. Parang hindi siya makapaniwala na ang simpleng pagtulong niya noon ay nagdala sa ganitong klaseng resulta. Hindi niya inaasahang makakakita siya ng limousine sa harap ng bahay niya, lalo na't dala nito ang mga taong tinulungan niya. Mando, biglang sabi ni Don Eduardo, taos puso akong nagpapasalamat sa ginawa mo para sa aking kapatid at pamangkin. Kung hindi mo sila tinulungan, baka hindi kami nagkausap muli. Maraming taon kaming nagkalayo, at ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataong magkasama ulit. Laking pasasalamat ko at napakabusilak ng puso mo. Hindi alam ni Mando kung ano ang isasagot. Tumango-tango lang siya, ramdam ang pag-init ng kanyang mukha sa hiya. Wala pong anuman Don Eduardo. Ginawa ko lang po kung ano ang kaya kong gawin, sagot niya. Hindi na nagtagal ang limousine sa harapan ng bahay ni Mando, ngunit iniwan nito ang isang malalim na impresyon sa kanya. Napaisip siya kung gaano kahalaga ang bawat maliit na pagkilos na ginagawa natin para sa iba. Hindi niya inaasahan ang gantimpala o ang pagkilala. Ginawa niya ang kanyang ginawa dahil alam niyang iyon ang tama. Ngunit sa araw na iyon, natutunan niya na minsan, ang mga simpleng kabutihan ay may malalayong mararating. Nang makaalis ang limousine at bumalik sa katahimikan ang paligid, umupo si Mando sa labas ng kanyang bahay, nag-iisip. Tumitingala siya sa kalangitan, tila tinatanggap ang nangyari at sinusubukang maunawaan ang mga sumunod na pangyayari. Hindi niya akalain na ang simpleng kabutihan na ipinakita niya sa mag-ina ay magdadala ng ganitong resulta. Napansin niyang hindi pa siya nakakapasok ng bahay kahit ilang oras na ang nakalipas. Sa kanyang isipan, patuloy na bumabalik ang imahe ni Don Eduardo at ang kwento ni Aling Lydia.
Kinabukasan, maagang pumunta si Mando sa terminal. Tahimik lang siya sa isang sulok habang hinihintay ang unang pasahero. Hindi na siya pinansin ng ibang mga driver. Marahil ay napansin nila ang malalim na iniisip ni Mando. Nakaupo si Mando, hawak ang kanyang termos ng kape, nang biglang dumating si Tino. "Pare, parang malalim ang iniisip mo," bungad ni Tino. Wala naman pre. Napapaisip lang ako sa mga nangyari kahapon," sagot ni Mando. Hindi itinataas ang tingin mula sa hawak niyang kape. "Ano bang nangyari?" tanong ni Tino habang inaayos ang kanyang tricycle. Saglit na natahimik si Mando, saka binalikan ang buong kwento. "Pare, naalala mo yung mag-ina na sinakay ko nung isang gabi? Yung mukhang wala nang matutuluyan?" "Oo pre, paano ba sila ngayon?" sagot ni Tino, halatang interesado. "Dumating sila kahapon, pero hindi na sila mukhang api. May limousine pang ang kasama. Yun pala, may kapatid si Aling Lydia, isang mayamang negosyante. Ang pangalan niya, Don Eduardo." "Limousine ha? Parang pelikula pre. Ano ba ang kwento?" tanong pa ni Tino, sabay upo sa tabi ni Mando. Ibinahagi ni Mando ang lahat ng narinig niya mula kay Aling Lydia. Sinimulan niya sa kwento ng kanilang pamilya. Yung pamilya nila pre, dating may kaya, pero nagkawatak-watak noong bata pa sila. Si Don Eduardo, piniling magtrabaho sa Maynila at umasenso. Pero si Aling Lydia, napilitan bumalik sa probinsya para alagaan ang nanay nilang may sakit. Hindi na sila nagkita o nagkausap simula noon. "Ang bigat naman ng kwento nila pare," sabi ni Tino, tila nababanaag ang simpatya sa boses. "Oo nga pero nung isang gabi na tinulungan ko sila, doon nila naisipang kumontak kay Don Eduardo. Dahil doon, nagkausap sila ulit. Ang hirap din isipin na ilang taon silang walang komunikasyon." "At ikaw pa ang naging daan para magkaayos sila?" tanong ni Tino, tila hindi makapaniwala. "Parang ganun na nga, pero hindi ko naman akalain na aabot sa ganito," sagot ni Mando, sabay buntong hininga. Habang nag-uusap sila, napansin ni Tino na tila may pinagdaanan din si Mando sa simpleng kwento niya. "Pare, mukhang hindi ka lang naman napapagod sa pamamasada. Mukhang nadadala mo rin ang bigat ng kwento nila." Tumingin si Mando sa kanya. "Oo pre, kasi parang napaisip din ako tungkol sa sarili kong pamilya. Wala rin akong mga kapatid na malapit. Puro sarili lang ang iniisip nila. Kaya ang focus ko na lang talaga, pamilya ko rito. Si Lina, si Carlo, si Maya. Baka naman pre, oras na rin para kontakin mo ulit yung mga kapatid mo. Malay mo, may maganda ring mangyari tulad ng nangyari sa pamilya ni na Aling Lydia," sagot ni Tino na may halong pag-asa. Ngunit umiling si Mando. "Pre, mahirap. Hindi lahat ng pamilya nagkakaayos. Pero kung meron mang natutunan ako sa nangyari, siguro ito. Kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, may paraan para makapagbigay ng kabutihan sa iba. Hindi ko naman inaasahan na magkakalimusin sa harap ng bahay ko. Ang iniisip ko lang noon, mapagbigay ko sila ng mas maayos na kalagayan. Ayun pala, may mas malalim pa palang mangyayari." Tahimik na tumango si Tino. Naramdaman niyang sa simpleng pag-aabot ng tulong, si Mando ay nagdala ng pagbabago sa buhay ng mag-ina. Hindi lamang pisikal na kaligtasan ang kanyang naibigay, kundi isang daan para muling magkaisa ang isang pamilyang matagal nang nagkahiwalay. Sa araw na iyon, kahit sa gitna ng init ng araw at hirap ng pamamasada, mas magaan ang pakiramdam ni Mando. Patuloy niyang binabalikan sa isip ang sinabi ni Don Eduardo. "Kung hindi mo sila tinulungan, baka hindi kami nagkausap muli." Na-realize niya na minsan, ang mga aksyon na ginagawa natin nang walang pag-iisip ng kapalit ang siyang may pinakamalaking epekto. Hindi lamang sa mga taong natulungan natin, kundi pati na rin sa atin mismo. Makaraan ang ilang linggo, mula nang muling magkasama sina Don Eduardo at Aling Lydia, tila tuluyang nagbago ang landas ng mag-ina. Dahil sa tulong ng kanyang kapatid, nahanap nila ang kanilang sarili sa mas maayos na kalagayan. Isang maliit ngunit maaliwalas na bahay ang itinayo para sa kanila sa isang tahimik na barangay, malapit lang sa paaralan ni Nina.
Bukod dito, binigyan ni Don Eduardo ng munting negosyo si Aling Lydia, isang tindahan ng sari-sari na hindi lamang bumuhay sa kanila, kundi naging tulay din para makakilala ng mas maraming tao. Tuwing umaga, abala si Aling Lydia sa pag-aasikaso ng mga paninda habang si Nina ay nagmamadaling mag-ayos para pumasok sa paaralan. Nakangiti si Nina habang pinapasok ang kanyang bag. Hindi maikakaila ang kasiyahan sa kanyang mga mata habang kinakaway ang mga bagong kaibigan na naghihintay sa kalsada. "Nay, aalis na po ako. Kita-kits po mamaya," masiglang sabi ni Nina. "Ingat ka anak, huwag kalimutang kumain ng tanghalian," sagot ni Aling Lydia, bitbit ang kahon ng mga sardinas na isasalansan pa niya sa tindahan. Isang hapon, matapos ang mga gawain sa tindahan, nagdesisyon si Aling Lydia at si Nina na bisitahin si Mando. Simple lamang ang kanilang dala, ilang tinapay at prutas mula sa tindahan. Pagdating nila sa bahay ni Mando, napangiti si Aling Lydia nang makita niyang abala pa rin itong nag-aayos ng tricycle. "Kuya Mando!" tawag ni Aling Lydia. Napalingon si Mando at agad nang ngumiti. "Aling Lydia, Nina, anong ginagawa ninyo rito?" "Kuya, naisip naming dumaan at magpasalamat ulit. Heto po, kaunting pasalubong lang," sabi ni Aling Lydia habang inaabot ang supot na may laman. "Nako, salamat naman. Pero bakit pa kayo nag-abala? Hindi na kailangan yan," sagot ni Mando habang tinatanggap ang supot. "Kuya, kung hindi dahil sa'yo, hindi kami mapupunta sa kinaroroonan namin ngayon. Hindi namin malilimutan ang tulong na binigay mo," dagdag ni Aling Lydia, halata sa boses niya ang taos-pusong pasasalamat. Sa tabi ni Aling Lydia, tumingala si Nina at ngumiti. "Kuya Mando, balik po kayo sa bahay namin minsan ha? Maganda po doon." Napatawa si Mando. "Salamat Nina. Nakakatuwa naman marinig na masaya ka na sa bago mong bahay at eskwela." "Opo, ang dami ko pong kaibigan at tinuturuan po nila ako kung paano pang pagandahin yung mga drawings ko." Masayang kwento ni Nina habang umiikot sa bakuran ni Mando. Sa mga sumunod na buwan, nagpatuloy ang ganitong pagdalaw ni Aling Lydia at Nina kay Mando. Hindi nila nakalimutan ang naging papel ni Mando sa kanilang buhay. Pero higit sa lahat, napansin ni Mando na kahit mayaman na ang mag-ina at maayos na ang kanilang buhay, nanatili silang mapagpakumbaba. Walang pagyayabang mula kay Aling Lydia tungkol sa tulong ni Don Eduardo o sa bagong buhay na natamo nila. Sa halip, palagi nilang binibigyang pansin ang mga simpleng bagay, ang kabutihan, ang pasasalamat, at ang pagtingin sa bawat tao ng pantay-pantay. Nag-iwan ito ng malalim na impresyon kay Mando. Hindi niya mapigilang humanga sa pananatili ng kababaang loob ni Aling Lydia, kahit na nasa mas magandang posisyon na ito sa buhay. Sa tuwing iniisip niya ito, lalo siyang nai-inspire na tumulong pa sa iba. Ang daming mahihirap sa lugar natin, pero kung minsan, yung simple lang na pagtulong, sobrang laking bagay na, sabi ni Mando sa kanyang kaibigang si Tino isang araw habang hinihintay ang pasahero. "Pare, hindi ka talaga titigil sa ganyan ano? Kahit nahirap ka na rin, pinipilit mo pa ring tumulong," tugon ni Tino, bahagyang nakangiti. "Hindi pwedeng tumigil pre. Alam mo kasi, iba yung pakiramdam na makakita ng ngiti sa mukha ng natulungan mo. Para sa akin, mas mahalaga yon kaysa sa pera," paliwanag ni Mando, sabay inom sa kanyang kape. Habang tumatakbo ang mga araw, patuloy na ginamit ni Mando ang mga natutunan niya mula sa kwento ni Aling Lydia at Don Eduardo. Alam niyang hindi palaging madali ang buhay, ngunit hindi rin kailangang maging matigas ang puso. Patuloy siyang nagtrabaho ng maayos, tinutulungan ang mga pasahero na nahihirapan, at hindi hinayaang mawalan ng malasakit sa kabila ng sariling mga problema. At sa tuwing bumabalik sina Aling Lydia at Nina upang bumisita, hindi maiwasang mapangiti ni Mando. Alam niyang sa simpleng pagtulong, hindi lamang ang buhay ng iba ang nabago, maging ang sarili niyang pananaw ay mas tumibay at napuno ng inspirasyon. Pagkatapos ng ilang linggong pagdalaw ni Mando sa shelter upang kumustahin ang mag-ina, napansin niyang unti-unting nagiging magaan ang loob niya sa mga tao roon, lalo na kay Sheila. Si Sheila ay isa sa mga pangunahing social worker sa shelter. Siya ang una niyang nakilala
nang ihatid niya sina Aling Lydia at Nina doon. May kakaibang init ang boses ni Sheila. Laging may halong pag-aalala at malasakit. Tuwing bibisita si Mando, si Sheila ang madalas sumalubong sa kanya. "Kuya Mando, kumusta?" Masiglang tanong ni Sheila sa tuwing makikita siya. "Eto Sheila, tuloy pa rin sa pamamasada. Kumusta naman dito?" Sagot ni Mando, habang bitbit ang dalang supot ng tinapay para sa mag-ina. "Mabuti naman. Napansin ko nga na madalas ka nang dumadalaw. Mabuti at hindi ka nakakalimot." Sagot ni Sheila na may ngiting may kahulugan. Sa bawat pagdalaw ni Mando, nagiging mas mahaba ang kanilang usapan ni Sheila. Minsan, habang tahimik na iniinom ni Mando ang dalang kape sa maliit na mesa ng shelter, lumapit si Sheila at tinanong siya. "Alam mo, Kuya Mando, bihira akong makakita ng tricycle driver na gaya mo. Marami ka nang tinutulungan kahit na alam kong hindi naman ganun kalaki ang kita mo. Bakit mo ginagawa yon?" Tumingin si Mando sa kanya. Saglit na nag-isip bago sumagot. "Kasi Sheila, hindi naman nasusukat sa kita ang pagiging tao. Kapag may nakita akong nangangailangan, parang hindi ko kayang baliwalain. Gusto ko lang tumulong kahit sa maliit na paraan." "Ang ganda ng pananaw mo. Sana mas marami pang taong kagaya mo." Sagot ni Sheila na tila humanga. Habang tumatagal, napapansin ni Mando ang pagiging bukas palad ni Sheila. Laging abala ito sa pag-asikaso ng mga residente ng shelter, pero hindi niya kailanman nakita itong nagreklamo. Sa halip, palaging may ngiti sa kanyang mukha. "Alam mo Sheila, ang sipag mo. Parang hindi ka napapagod dito." Minsang sabi ni Mando, habang tinutulungan niyang maghatid ng mga supot ng bigas papasok sa pantry. "Napapagod din, pero kapag nakikita kong may natutulungan kami, nawawala lahat ng pagod. Tulad mo," sagot ni Sheila habang iniaayos ang mga kahon sa estante. Sa mga sumunod na araw, tila nagiging mas madalas ang kanilang pag-uusap. Hindi lamang tungkol sa shelter o sa mga residente nito, kundi pati na rin sa kanilang mga personal na buhay. Isang gabi, habang umuulan at walang masyadong tao sa paligid, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. "Sheila, may tanong ako. Bakit mo pinili ang ganitong trabaho? Hindi ba mahirap na araw-araw kang nakakarinig ng mga problema ng ibang tao?" Tanong ni Mando habang nakatayo sa may pintuan ng shelter. Mahabang kwento, pero ang totoo, gusto ko lang talagang tumulong. Noong bata pa ako, nakita ko kung paano nahirapan ang mga magulang ko. Gusto kong siguraduhing may mga tao na hindi mararanasan ang hirap na dinanas nila. Kaya kahit mahirap, masaya ako sa ginagawa ko. Sagot ni Sheila. "Ang swerte naman ng mga tao dito na may kagaya mo." Sagot ni Mando. Ngumiti si Sheila. "Parang ikaw rin. Siguro kaya tayo magkasundo kasi pareho nating iniisip ang kapakanan ng iba." Sa mga sumunod na linggo, naging mas masaya ang pagbisita ni Mando sa shelter. Hindi lang niya nakikita sina Aling Lydia at Nina, kundi nagkaroon siya ng bagong kaibigan at marahil, isang tao na higit pa roon. Hindi man siya direktang umaamin, nararamdaman niyang espesyal si Sheila. Hindi lang ito basta social worker. Ito ay naging inspirasyon din sa kanya upang ipagpatuloy ang pagtulong sa iba. "Sheila, minsan iniisip ko, paano kung magtulungan tayo sa labas ng shelter? Alam mo, yung tipong makahanap tayo ng mga tao sa labas na kailangan ng tulong at dalhin natin dito. Mas marami tayong matutulungan," sabi ni Mando. "Alam mo Mando, maganda yung ideya mo. Pwede nating pag-isipan. Ang dami pang pamilyang nangangailangan sa paligid natin. Kung magsama tayo ng lakas, baka mas marami tayong maabot," sagot ni Sheila na tila nasabik din sa posibilidad. Sa bawat pagdaan ng araw, unti-unting nagiging makulay ang mundo ni Mando. Hindi na lamang siya nag-aalala sa kanyang pang-araw-araw na kita. Nagkaroon siya ng bagong layunin. Ang patuloy na pagtulong, hindi lang bilang isang tricycle driver, kundi bilang isang bahagi ng mas malaking komunidad ng mga nagmamalasakit. Sa bandang huli, nagsimula silang magtulungan ni Sheila. Kapag may nakita siyang pamilya sa daan na tila nangangailangan ng tulong, sinasabihan niya si Sheila. Sila ang nagdadala ng suporta, kaunting pagkain, konting tulong sa bahay, o kahit simpleng payo lamang.
Kuya Mando, ang dami nating natutulungan ngayon. Hindi ko magagawa ito kung hindi dahil sa'yo. Sabi ni Sheila habang binibilang ang mga supot ng bigas na kanilang ipamimigay. Ang totoo, Sheila, ikaw ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Kung wala ka, baka hindi ko naisipang palawakin pa ang pagtulong, sagot ni Mando. Unti-unti, hindi lang naging masaya ang bawat araw ni Mando. Naging makahulugan pa. Sa piling ni Sheila, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang adhikain. Mas tumibay ang kanyang paniniwala na ang bawat maliit na kabutihan ay maaaring maging daan para makapagbigay ng pag-asa sa mas marami pang tao. Simula nang maging bahagi ng buhay ni Mando, sina Aling Lydia, Nina, at Sheila, tila mas nagliwanag ang mundo niya. Hindi naging madali ang araw-araw na pagharap sa mga hamon bilang isang tricycle driver, ngunit ang mga aral na natutunan niya mula sa kanila ay nagbigay ng bagong layunin sa bawat biyahe, bawat kilometrong tinatakbo ng kanyang tricycle. Sa tuwing napapadaan siya sa pamilyar na lugar, madalas niyang maalala ang gabing iyon kung kailan huminto siya sa ulan upang tulungan ang mag-ina. Hindi niya akalain na ang simpleng kabutihan na ipinakita niya ay magdudulot ng ganito kalalim na epekto sa buhay nila. Ang kwento ni Aling Lydia, na mula sa pagiging walang-wala ay nakabangon dahil sa tulong ng kapatid, ay nagpaalala kay Mando na hindi kailanman mali ang tumulong. Samantala, si Sheila naman ang palaging nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng simpleng pamumuhay, may puwang palagi para sa malasakit sa iba. Isang umaga, habang nasa terminal, may lumapit sa kanya na isang lalaki, mukhang bagong salta sa lugar. Kuya, pasensya na, wala po akong dalang pera. Maaari po ba akong makisakay hanggang sa palengke? Doon po ako susubok maghanap ng trabaho. Mahina ngunit tapat na tanong ng lalaki. Tumango si Mando, sabay sabing, "Sige, sakay ka na. Ano ba ang hanap mo sa palengke?" "Gusto ko lang po sanang makahanap ng kahit anong trabaho, basta may mapakain lang sa pamilya ko," sagot ng lalaki. Habang binabagtas nila ang daan patungo sa palengke, naramdaman ni Mando ang bigat ng problema ng kanyang pasahero. Para itong isang paalala na may mga tao pa ring nangangailangan ng simpleng tulong upang makapagsimula. Hindi nagdalawang isip si Mando na bigyan ito ng ilang baryang nakaipit sa kanyang bulsa. "Kuya, bakit po? Hindi ko naman po hinihingi to," gulat na tanong ng lalaki. "Gamitin mo yan, kahit pambili man lang ng pagkain ngayong araw. Kaya mo to, pare. Basta wag kang susuko," sagot ni Mando. Napangiti ang lalaki, halatang hindi sanay makatanggap ng ganoong kabutihan. "Salamat po, kuya. Hinding-hindi ko po makakalimutan to." Sa pagdaan ng panahon, naging natural na kay Mando ang tumulong sa maliit na paraan. Alam niyang hindi siya mayaman at hindi rin niya kayang solusyonan ang lahat ng problema, pero natutunan niyang ang bawat maliit na tulong ay mahalaga. Hindi na niya kailangang magduda o mag-atubili. Kapag may pagkakataong makatulong, ginagawa niya ito ng buong loob. Dahil dito, unti-unting nabago ang tingin sa kanya ng komunidad. Hindi na lang siya simpleng tricycle driver. Sa tuwing dumadaan siya, may mga tao nang kumakaway, may mga batang sumisigaw ng "Kuya Mando" o "Salamat sa tulong." Hindi niya inakala na ang pagiging bukas palad niya ay magdadala ng ganitong uri ng pagkilala mula sa mga tao. At sa kabila ng lahat, nanatili siyang mapagkumbaba. "Pare, ang dami na palang natutulungan ng pagiging mabait mo," minsang sabi ni Tino habang nagkukumpuni ng kanyang tricycle. "Hindi naman tungkol sa dami, pre. Basta alam kong kahit papaano, nabawasan yung bigat ng problema ng ibang tao. Masaya na ako," sagot ni Mando, sabay ngiti. Ang pagiging kilala sa komunidad ay nagdala rin ng bagong oportunidad para kay Mando. Isang araw, may lumapit sa kanya mula sa lokal na barangay council. "Kuya Mando, balita namin. Madalas kang tumulong sa mga tao rito. Gusto sana naming imbitahan kang maging volunteer sa programa ng barangay para sa mga nangangailangan," sabi ng counselor. Napatigil si Mando, hindi makapaniwala. "Ako po? Volunteer? Pero wala po akong masyadong alam sa mga ganitong bagay." "Hindi mo kailangang maging eksperto. Ang kailangan lang namin ay isang taong may puso at handang tumulong,"
At sa tingin namin, ikaw ang taong iyon. Sagot ng counselor. Sa unay nag-alangan siya, pero naisip niya ang sinabi ni Sheila. Kapag kaya mo pang tumulong, bakit hindi mo gawin? Kaya't tinanggap niya ang imbitasyon. Hindi man malaki ang maiaambag niya, alam niyang bawat maliit na aksyon ay may kahulugan. Sa pagsali niya sa mga community program, mas lalo niyang nakita ang kalagayan ng maraming tao. Ang hirap, ang pangarap, at ang saya ng makakita ng pag-asa. Hindi man naging mayaman si Mando sa material na bagay, naramdaman niyang mas masagana ang kanyang buhay. Ang respeto at pagmamahal na natanggap niya mula sa pamilya, mga kaibigan, at komunidad ay higit pa sa anumang kayamanan na maaaring makamtan ng sinuman. Sa bawat ngiti ng taong natulungan niya, sa bawat salamat na narinig niya, nakahanap siya ng tunay na yaman, isang yaman na hindi maaring nakawin o mawala. Sa patuloy na pagdaan ng panahon, lumaganap sa terminal ang usap-usapan tungkol sa mga ginagawa ni Mando. Ang simpleng kwento ng pagtulong niya sa mag-ina, ang palagi niyang pag-abot ng tulong sa mga nangangailangan, at ang pagbabahagi niya ng kanyang oras sa mga programa ng barangay. Lahat ng ito ay nagbigay inspirasyon sa iba pang mga tricycle driver. Ang ilan sa kanila na dati puro kita lamang ang inaalala, unti-unting naisip na ang maliit na sakripisyo ay kayang makapagbigay ng malaking pagbabago sa buhay ng iba. Pare, naiisip ko, baka pwede tayong gumawa ng isang araw kada buwan na libre ang sakay sa mga matatanda at estudyante, sabi ni Tino kay Mando habang hinihintay nila ang pasahero sa terminal. Libre sakay day? Mukhang maganda yan, pre. Pero baka sabihin ng iba na lugi tayo, sagot ni Mando. Halatang nag-aalala rin na baka hindi sumang-ayon ang ibang driver. Kung maipapaliwanag natin ng maayos, baka maintindihan nila. Hindi naman araw-araw natin gagawin. Isang beses lang kada buwan. Parang ambag na rin natin sa komunidad, paliwanag ni Tino. Tumango si Mando. Kung ganun, subukan natin. Kausapin natin ang iba. Di nagtagal, nagsimula silang mag-organisa ng libre sakay day. Hindi ito agad-agad tinanggap ng lahat ng driver, ngunit may ilan na sumama sa inisyatiba. Tuwing ikatlong Sabado ng buwan, binubuksan nila ang kanilang mga tricycle para sa mga matatanda at estudyanteng hirap makahanap ng pamasahe. Ang sarap pala ng pakiramdam na makatulong, sabi ng isang driver na noon ay kadalasang hindi pumapayag sa ganitong mga aktibidad. Hindi ko naisip dati na kahit maliit na bagay, malaki ang epekto. Kahit si Cardo, ang dating kontrabida na madalas punahin si Mando, ay unti-unting nagbago ang pananaw. Isang araw, lumapit siya kay Mando habang nakatambay ito sa terminal. Mando, balita ko, ikaw ang nagpasimula ng libre sakay day, bungad ni Cardo. Hindi naman ako mag-isa, Cardo. Maraming tumulong. Kasama ko si Tino at iba pang mga driver. Sagot ni Mando, halatang nagulat sa biglang lapit ni Cardo. Alam mo, Mando, noong una iniisip ko, bakit pa natin ito ginagawa? Pero nung minsang makita kong ngumiti yung isang matandang babaeng nasakay ko, parang nag-iba ang pakiramdam ko. Siguro nga, may punto ka. Hindi lahat ng bagay tungkol sa kita, sabi ni Cardo, na ngayon ay tila mas mababa na ang tono kumpara sa dati. Napangiti si Mando. Ang mahalaga, Cardo, may nagbago. Mas maganda kung sama-sama tayong tumulong. Hindi nagtagal, nakarating ang balita ng libre sakay day sa lokal na media. Isang reporter mula sa community news channel ang bumisita sa terminal at kinapanayam si Mando at ang ibang driver. Sir Mando, paano po nagsimula ang ideya ng libre sakay day? Tanong ng reporter habang nakatutok ang kamera sa kanya. Wala naman pong malaking plano. Nag-umpisa lang po ito sa simpleng pagnanais na makatulong. Naisip lang po namin na kung may konting oras at lakas kami, bakit hindi namin ibahagi sa mga nangangailangan? Paliwanag ni Mando, bahagyang nahihiya sa harap ng kamera. Napakagandang inisyatiba, Sir Mando. Sa tingin ninyo, ano po ang epekto nito sa komunidad? Malaki po. Nakikita naming maraming mga estudyante at matatanda ang masaya tuwing araw ng libre sakay. Bukod po doon, mas nagiging malapit kami sa isa't isa dito sa terminal.
Para pong may bagong layunin ang bawat isa sa amin. Sagot ni Mando, ngiting-ngiti. Ang feature na iyon ay umere sa local television at naipublish din online. Naging usap-usapan sa social media at maraming ibang barangay ang nagsimulang magtanong kung paano nila masisimulan ang ganitong programa. Unti-unting lumawak ang saklaw ng Libre Sakay Day. Ang simpleng proyekto ng iilang driver sa maliit na terminal ay naging inspirasyon para sa iba pang komunidad. Sa kalaunan, nagpasya ang mga tricycle driver na bumuo ng isang samahan. Tinawag nila itong Samahan ng Mga Driver para sa Komunidad o SDK. Nagkaroon ng formal na meeting tuwing buwan kung saan pinaplano nila ang mga susunod na proyekto. Bukod sa Libre Sakay Day, nagpasya rin silang magbigay ng donasyon para sa mga batang kapos sa paaralan, mga notebook, lapis, at iba pang gamit. Hindi naman kailangang malaki ang ambag ng bawat isa, sabi ni Mando sa unang pulong nila. Ang mahalaga, sama-sama tayong nagtutulungan. Kapag marami ang gumagawa ng mabuti, mas malaki ang epekto. Sa ganitong paraan, lumago hindi lamang ang respeto ng komunidad sa kanila, kundi pati na rin ang damdamin ng pagkakaisa ng bawat driver. Ang dating terminal na puno ng ingay at minsang tensyon ay naging sentro ng pagbabago at malasakit. At lahat ng ito ay nagsimula sa isang gabi ng simpleng kabutihan ni Mando. Ang mga huling taon ng pamamasada ni Mando ay napuno ng mga alaala ng kanyang mga naging sakay. Bawat isa'y may kwento ng pagsubok, tagumpay, at pag-asa. Sa tuwing pumapasada siya, nagiging mas malinaw ang layunin ng kanyang bawat biyahe. Hindi lamang basta naghahatid ng tao si Mando. Naghahatid din siya ng malasakit, ng munting kasiyahan. Sa bayan ng San Juan, sa dulo ng Barangay Tinio, tahimik na binubuno ni Mando Bustamante ang bawat araw sa ilalim ng mainit na sikat ng araw o basang-basa ng ulan. Nasa edad na 35 si Mando. Hindi na ganoon kabata, pero malayo pa rin sa pagiging matanda. Maraming beses na niyang narinig mula sa mga kasamahan niya sa terminal na malas lang talaga ang kanyang buhay. Kahit anong sipag ang gawin niya, parang hindi pa rin bumubuti ang kanilang kalagayan. Simula pa lang ng araw, nakasanayan na ni Mando ang magising bago pa sumikat ang araw. Palaging maingat siyang bumangon mula sa manipis na kutsyon sa maliit nilang bahay. Ayaw niyang magising ang kanyang asawa, si Lina, na nakaratay at nangangailangan ng pahinga. 2 taon nang may sakit si Lina at kailangang sumailalim sa regular na dialysis. Ang kanilang 2 anak, sina Carlo at Maya, ay nag-aaral pa sa elementarya. Sila ang nagbibigay ng dahilan kay Mando para magsikap, kahit halos walang matira sa kita para sa kanyang sarili. Pa, masakit pa rin po ba yung likod ni Mama? Tanong ni Carlo minsan, habang sinusuot ni Mando ang kanyang lumang jacket. Opo, anak, pero sinisikap ng nanay nyo na hindi iyon ipakita sa atin. Kaya kayong 2, mag-aral kayong mabuti ha? Para pagdating ng araw, hindi nyo mararanasan yung hirap ng tatay nyo. Sagot ni Mando, sabay hila sa anak at ginulo ang buhok nito. Pagdating sa terminal sa boundary ng Barangay Tinio at Barangay Malaya, naroon na ang mga pamilyar na mukha ng kapwa tricycle driver. Pare, umaga pa lang, mukhang problemado ka na. Bati ni Tino, ang kanyang kaibigan at madalas nakausap habang naghihintay ng pasahero. Wala pre, ganito lang talaga. Ang mahal ng dialysis. Tapos konti pa rin ang pasahero. Sagot ni Mando habang nakatingin sa kalsada. Baka kasi masyado kang seryoso. Relax lang. Darating din ang magandang kapalaran. Sabat ni Tino, sabay tapik sa balikat ni Mando. Hindi na sumagot si Mando at sa halip ay ngumiti na lang ng bahagya. Minsan, kapag walang masyadong pasahero, pinakikinggan ni Mando ang kwento ni Tino tungkol sa dati nitong buhay bilang mekaniko. Malayo raw ang narating ni Tino noong kabataan niya, pero isang maling desisyon ang nagbago sa lahat. Pre, kaya nga lagi kong sinasabi, mas okay pa rin yung maayos ang konsensya. Kaysa naman magtagumpay ka nga, pero dami mo namang natapakan. Payo ni Tino habang inaabot ang termos ng kape. Tumangulang si Mando. Napaisip siya sa mga sinabi ng kaibigan. Kahit mahirap, tinatanggap ni Mando na bahagi ng kanyang buhay ang pagtitiis.
Tuwing natatapos ang isang araw ng pamamasada, binibilang niya ang barya at iniisip kung saan ito pagkakasyahin. Eto pambayad sa dialysis ni Lina, eto naman para sa baon ni na Carlo at Maya. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang kaunting kita. Madalas nauubos ang kita bago pa niya mahawakan, kaya't mas lalo siyang nagpupursige. Alam niyang hindi siya maaaring sumuko dahil nakaasa sa kanya ang kanyang pamilya. May pagkakataon ding napapansin ni Mando ang mga batang naglalakad sa gilid ng kalsada. Marumi, walang tsinelas, at mukhang gutom. Pare, minsan nga gusto ko na lang silang isakay ng libre, lalo na yung mga nag-aaral. Pero, paano? Pati sarili ko di ko maasikaso. Kwento ni Mando kay Tino isang hapon. Basta pare, tandaan mo, kung kaya mong tumulong kahit maliit na bagay, gawin mo. Baka yung maliit na tulong mo, malaking bagay sa kanila. Sagot ni Tino. Natulala lang si Mando at napaisip ng malalim. Sa kabila ng lahat, simpleng pangarap lang ang nais ni Mando. Mabigyan ng maayos na edukasyon ang kanyang mga anak, gumaling si Lina, at makatulog ng mahimbing sa gabi na walang iniintinding utang. Para sa kanya, iyon na ang tunay na tagumpay. Hindi niya kailangan ng marangyang bahay o bagong tricycle. Ang hiling niya ay sapat na kita para hindi na kailangang mag-alala pa sa bawat sentimong nawawala. Sa bawat araw na lumilipas, natututo si Mando na magpasalamat kahit sa maliliit na bagay. "O pre, eto pa kape mo," alok ni Tino minsan. "Salamat pre. Alam mo, minsan akala ko wala na talagang pag-asa. Pero tuwing magkukwento ka, parang gumagaan yung pakiramdam ko." Tugon ni Mando. Ganun talaga pare. Minsan, nasa paligid lang yung dahilan para magpatuloy ka. Hindi lang halata. Bagamat hindi palaging mabait ang buhay kay Mando, nakita niyang may mga taong handang magbigay ng payo, kaunting tulong, o simpleng mga salita na nagpapagaan ng kanyang damdamin. Sa mga oras na iyon, napapansin niyang hindi pala siya nag-iisa sa laban ng buhay. Maraming katulad niya, mga simpleng tao na nagsusumikap para sa kanilang mga pamilya. At sa gitna ng lahat, natutunan niyang ang pagiging mabuti ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa dami ng pagkakataong nakatulong ka sa kapwa kahit hindi ka hinihingan. Papalubog na ang araw nang sumakay si Mando sa kanyang tricycle. Masama ang panahon noong gabing iyon. Malalakas ang ulan at parang walang balak huminto. Dahil walang masyadong pasahero, nagpasya siyang bumalik na lamang sa kanilang barangay para makapagpahinga. Ngunit habang binabaybay ang madilim na highway, napansin niya ang dalawang figura sa gilid ng kalsada. Sa unang tingin, inakala niyang mag-anak na naglalakad pa uwi. Pero nang makalapit siya, nakita niyang hindi sila basta naglalakad. Naroon ang isang babae. Yakap-yakap ang isang batang babae na tila nanginginig sa ginaw. Hindi nag-atubili si Mando. Dahan-dahan niyang pinaandar ang tricycle palapit sa dalawa. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, naaninag niya ang mukha ng babae. Manipis ang katawan, maputla, at halatang pagod. Ang bata naman, na tila mga 6 na taong gulang lang, ay nakayakap sa kanyang ina. Kapwa sila basang-basa ng ulan. Huminto si Mando at bumaba mula sa kanyang tricycle. "Miss Ma'am, ayos lang po ba kayo? May kailangan po ba kayo ng tulong?" Tanong ni Mando. Kahit inaasahan niyang baka tanggihan siya, hindi niya kayang basta na lang baliwalain ang sitwasyon ng mag-ina. Saglit na tumingin ang babae sa kanya, tila nag-aalangan. "Pasensya na po, pero wala po kasi kaming masakyan. Kanina pa kami rito. Hindi ko na po alam kung paano pa makakauwi. Ang anak ko po, hindi na maganda ang pakiramdam." Mahina ngunit nanginginig na sagot ng babae. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Mando sa narinig niya. Alam niya kung gaano kahirap ang ganitong kalagayan. Walang ibang aasahan, walang ibang makakatulong. Tumango siya, kahit basang-basa na rin ng ulan. "Ma'am, sige po, sakay na kayo. Ihahatid ko na lang kayo. Libre lang po." Nagkatinginan ang mag-ina at bahagyang napabuntong hininga ang babae. "Salamat po, pero baka po nakakahiya."
Ma'am, huwag po kayong mag-alala. Sa ganitong panahon, kailangan nating magtulungan. Sige na po, umakyat na po kayo sa tricycle. Mas mabuti nang makauwi na kayo kaysa maghintay pa ng wala sa kalsada. Muling alok ni Mando. Hindi na nagdalawang isip si Aling Lydia. Tinulungan niyang maingat na isakay ang anak niya, si Nina, sa likod ng tricycle at umakyat na rin siya kasunod nito. Saan po ba kayo uuwi, ma'am? Tanong ni Mando, habang sinisiguradong nasa ayos ang kanilang sakay. Sa barangay po, sa barangay Malaya. Doon lang po, sa may dulo ng kalsada. Sagot ni Lydia, habang patuloy na yakap ang kanyang anak. Halatang pagod na pagod siya, pero bakas sa mukha ang pasasalamat. Habang umaandar ang tricycle sa kalsadang maputik at puno ng ulan, narinig ni Mando ang mahinang boses ni Lydia. Maraming salamat po, kuya. Hindi ko po alam kung paano kami makakauwi kung hindi dahil sa inyo. Wala po yun, ma'am. Mahirap na nga ang buhay, tapos ganito pa ang panahon. Pero kaya natin to. Basta safe kayong makauwi, sagot ni Mando. Tinuloy niya ang pagmamaneho, ngunit hindi niya maiwasang tumingin sa rearview mirror. Kita niya ang bata, si Nina, na nakapikit sa bisig ng kanyang ina. Siguro dahil na rin sa pagod at gutom, hindi ito makapagsalita. Pero ramdam ni Mando ang bigat ng sitwasyon nila. Bakit po kayo nasa labas kanina? May nasira po bang sasakyan o nasiraan po kayo ng bahay? Tanong niya, sa pag-asang mabawasan kahit paano ang lungkot sa kanilang biyahe. Napaalis po kami sa tinitirhan naming bahay kanina. Hindi ko po napaghandaan. Ang akala ko may 1 linggo pa kami. Pero bigla na lang dumating ang may-ari ng bahay. Sinabing kailangan na naming umalis ngayon din. Wala po kaming magawa. Kaya lumabas na lang kami, nagbaka sakaling may mahanap na masisilungan. Paliwanag ni Lydia, halatang hirap siyang muling balikan ang nangyari. Nalungkot si Mando sa narinig. Alam niyang hindi madali ang mawalan ng tirahan, lalo na't may kasamang bata. Pasensya na po,